His jaw tightened at the sight of her name. Inaalala niya na ito ang tamang araw para ipakancel ang kanilang engagement. Taking a deep breath, he tapped on her number and held the phone to his ear. Isang beses lang to tumunog tsaka umalingaw-ngaw ang maluong pero pilit na boses nito. Elliot, maingat na bati ni Juliet. Nakita ko ang mga tawag mo, Juliet. Tugon niya habang maingat na pinipili ang kanyang salita. Halos nakikita nito sa kabilang linya. Nakaharap to sa perpektong dinekorehang sala. Nakatali ng ponytail na makapal at maitim nitong buhok. Nasa mata magkahalong kaba at excitement. I'm sorry I didn't get back to you sooner. Okay lang yun. Napatawag lang ako kasi naalala kita. Anito. Gumaan ang loob niya. Handa ka na ba para ngayong gabi? Why? Anong meron? Kumibot agad ang labi niya. Tonight, I will tell your parents. I'd like for us to do it together. With our family present. Let's finalize this. For a moment, there was nothing but a soft static of the call. Then, you're serious? Tanong pa nito. Yes, I'm serious, he confirmed. Kung papayag ka, magkita tayo sa Flamington ngayong gabi. I already sent an invitation for the dinner. We will put an end to this properly. Tumahimik ulit hanggang maramdaman niyang tumatawa to sa kabilang linya. Binagsak nito ang malakas na tawa. I'm sorry, hindi ko mapigilang maging masaya. Of course, I'll agree. Malumaning na saad nito. Actually, I was going to suggest the same thing pero hinintay muna kita. Salamat naman nakahanap ka ng chance ngayon. Natagpuan niya ang sarili niyang umingiti. Isang maliit at totoong ngiti na umukit sa kanyang mukha. So tonight at 7? Okay, 7 p.m. Mainit itong tanggap. I'll see you then. And Elliot? Marahan itong dugtong. Yes? Thank you. Matapos itong sabihin, agad nitong pinatay ang puno. Inirapan niya ang phone. Nakaramdam siya ng kalayaan sa wakas. Nilagay niya sa bulsa ang cellphone. Tinungo ang desk saka tinawagan sa intercom si Rose. Gusto niyang mag-celebrate sa natamong tagumpay. Is there something? Bungad nito pero hindi na natapos ang pangungusap nang niyakap niya ito. Pakiramdam ko naging malaya ako, anunsyo niya. Naroloko siyang tumawa na ikinatataka ng dalaga. Kumalas ito sa kanya at namangha siyang tinitigan. Bakit? Tanong ito. Imbes sagutin, kinuha niya ang kamay nito. Nakauwa ang bibig nito na nagpatangay sa kanya. Pinaupo niya to sa couch. Please reward me, aniya. Hindi ko naiintindihan para sa naman. Nagugulumihanan nitong tanong. I will announce our cancellation of engagement tonight, nasasabik niyang saad. Mistulang naging bato ito. May lungkot sa kislap ng mga mata nito. Seryoso ka? Tumango siya. Umupo sa tabi nito at dahan-dahang humiga sa kandungan nito. Inangat niya ang kamay para abutin ang pisngi nito. Wawakasan ko na rin ang secret relationship natin. Ipapahayag ko sa buong mundo na girlfriend kita. Masaya niyang wika. Nilipat ang kamay sa ulo nito. Pero nalungkot siya sa reaksyon nito. Imbes na maging masaya ito ay tila natatakot. Rose, be proud. I'm your boyfriend. Hinatak niya pababa ang ulo nito. Nanginig siya nang dumampi ang mainit itong hininga sa kanyang pisngi. In fairness, ang tamis ng amoy nito parang strawberry candy. Anong boyfriend ka dyan? Maniligaw pa lamang kita, no? Asik nito. Iniba agad ang ekspresyon. Tumawa siya at saka hinalikan to sa mga labi. This time si Rose naman ang ayaw magpaawat. Pumasok si Elliot sa isang sikat na Flamington restaurant. Lumakad siya ng diretsyo, hindi alintana ang ingay ng pag-uusap, ang pagtunog ng mga baso at ang malamig sa tenga na classical music. Kumikinang ang chandelier sa kisame na nagbibigay liwanag sa makintab na marble floors. Naamoy niya ang masarap-sarap ng mga pagkain, mahalo sa bango ng mga rosas na nakalagak sa mga lamesa. He straightened the lapel of his tailored tux. Humugot siya na malaan may hininga na makita mula sa malayo ang mga magulang niya. Tinakpa na maitim na mga ulap ang mukha ng ina niya na makilala siya. Kaswal siyang lumapit sa dalawa. What's this all about, son? Tanong ng ama niya. Mataman siya nitong tinitigan. Malalim at matigas ang boses nito na halata ang pagiging maotoridad. Umupo muna siya. He drifted his gaze between the two formidable figures he was supposed to please in every possible way. Pero iibahin niya ang gabing to. May sukbit siyang plano para baguhin ang lahat. It's a surprise, he said lightly, his words belying the nervous flutter in his stomach. A surprise? Umarka ang kilay ng ina niya.
Nakasuot to ng eleganteng burgundy evening gown. Isa na naman ba to sa mga pranks mo? Mapakla siyang mamisi. Malamang prank nga, pero gusto ko lang. Di niya natapos nang dumating ang mga magulang ni Juliet. Ah, and here they are. Bulalas ng ina niya. Nanlalakihan ang mga mata ni Marguerite. Malamang marami ng tanong sa utak nito. What is the meaning of this? Are you setting us up for something? Bulong ng ama niya sa kanya. Kinibot niya lamang ang dulo ng labi. Lumapit si Mr. and Mrs. Martez. Malapad ng ngiti pero hindi mapagkakailang nalilito. He rose to greet them, offering a courteous nod before they all settled into their seats. Nagpalitan ng tingin ang mag-asawang Martez. Parehong nalilito kung bakit niya inimbitahan ang mga ito. Elliot, dear, what's going on? Tanong ng ina ni Juliet na may magaan na tawa. Kahit matalim ang dulo ng boses nito, walang sinabi si Juliet about the dinner. Nang umupo na sila, namuo ang tensyon sa ere. Sabay nagpalitan ng lilitong tingin ng mga magulang nila, hindi mapakali sa inuupuan. Tensyonadong tinutupi ni Juliet ang hawak nitong table napkin. Inayos niyang pagkaupo, seryoso niyang tiningnan ang lahat. Everyone, I have something important to say. Pinalipas muna niya ang ilang sandali bago nilinis ang lalamunan. Bumilis ang tibok ng puso niya. He had rehearsed this moment 100 times, yet his throat tightened all the same. Tonight, patuloy niya sa matigas pero steady na boses. I'm ending my engagement to Juliet. Tila sinakluban ng langit at lupa ang mukha ng mga magulang nila. Dumaki sa sobrang gulat ang mga mata ni Marguerite at saka mabilis na iniliit yon. What? She hissed, namumula ang mukha. Elliot, what nonsense are you spouting? Apologize to Juliet this instant. Explain yourself, son. Segunda ni Edmond, ang ama niyang nanlilisik na ang mga mata. Samantala si Raymond Martez, pinalitan na nakakasakal na kunot noo ang gulat na ekspresyon nito kanina. Si Cecilia Martez naman mistulang mawawalan ng malay. Maliban kay Juliet, kalmadong mukha nito at alam niya, masaya to sa likod na ekspresyon nito. He held out a hand, embracing himself. I'm serious. I want this engagement annulled. No more lies, no more charades. Who put this idea in your head? Singhal ni Edmond. Yumuko ito na may nakakasulasok na tingin. Pinaprank mo ba kami? Walang sino man na nagsabi sa akin. Malamig niyang tugon, pinasadahan niya ng tingin ng lahat. I've made this decision on my own because what? Putol ni Marguerite, umaapoy na ang mga mata. You want to humiliate us? Do you have any idea what this will do to our reputation? Because Juliet is in love with someone else. Tinuldukan niya ang sinabi kanina. Inangat ang mukha papunta sa naninigas na mga mata ng kanyang ina. She's in love with Magnus Zaragoza and I'm not going to stand in the way of that. The air grew thick with shocked gasps and murmurs. Namutla si Juliet. Elliot, no. Sabad nito pero iniling niya ang ulo. Nakikisabay ito sa kadramahan niya. Let us stop pretending, Juliet. Malambing niyang saad, parang hindi makabasag pinggan. You deserve to be happy and so do I. Bumaling si Raymond sa anak nito. Umaapoy sa galit ang mukha. Di makapaniwalang hinahabol pa rin nito ni Juliet si Magnus. You never changed, Juliet, and still, you keep pushing yourself to him? He demanded, voice low and dangerous. Naging matigas sa ekspresyon ni Juliet. You never understand me. Enough! Sigaw ni Marguerite, sumabog sa sobrang galit. She stood abruptly, palms flat on the table. If you go through with this, Elliot, you will regret it. I will not have my son disgracing this family. Pinantayan na ito ng tingin. Hindi na siya matitinag ng malabagyo nitong titing. Mom, if standing up for my own happiness is disgraceful, then so be it. Tila sasabog na parang bulkan mayon si Edmond. Do you have any idea what you're doing, Elliot? Throwing away an alliance like this? I don't care about alliances, gulo niya. I care about the truth, and the truth is Juliet and I are not in love. This is all a charade and I am done pretending. Naging blanco ang mukha ng ina ni Juliet. Napahawak ito sa noo. Nanginginig habang minumutawi ang mga salitang, This is preposterous. Absolutely preposterous. Umuusok ang ilong ni Marguerite sa galit. If you walk away from this, you are no son of mine. Asik nito. Hinigit niya ang upuan. Kalmang tumayo habang binabaliwalang kaguluhan sa kanyang loob. Then I guess I'm not your son tonight, mother. Malambing niyang saan.
Matapos ay tinalikuran niya ang mga ito. Hindi iniinda ang buntong hininga at galit na sigaw sa likod niya. Di siya tumingin sa likuran habang tuloy-tuloy na naglakad palabas ng restaurant hanggang sa maglaho ang ingay ng restaurant. For the first time in a long while, he felt free. Nagbabayad si Rose ng ino-order niyang fried chicken at burger na mapatingin sa TV ng fast food sa airport. Sumingkit ang mga mata niya. Nasa balita na pala ang hiwalayan ni Elliot at Juliet. Medyo na-guilty siya pero masaya kasi naging malaya na si Juliet. Kaso, paano naman siya? Nanatili sa ere ang misyon niya. Hindi niya na yon magtutuloy. Okay nang lahat. Para siya mawawala sa buhay nito kung ayaw naman niyang bumitaw dito. Si Juliet lang may alam at di na siya makapaghintay na mapa-identity reveal na. Mawawala na malakas na partner ang mga malyari. Bulong na matanda sa likuran niya. Hindi ka pa nasanay sa mga mayayaman. Pinapa-arrange marriage palagi ang mga anak nila para lalo pa silang yumaman. Tama lang ginawa ng Elliot na yan. Dagdag ng babae. Umismid na lamang siya bago iniwan ng mga to. Hindi siya komportabeng naglakad pabalik sa pwesto nila ni Elliot. Pwede namang mag-private jet ito, pero piniling sumakay sa business class ng normal na eroplano. Tila natatakot siya sa mga titig ng mga tao. Nakakonscious siya ng di oras. Paano ba naman? Bilyonaryo at sikat itong kasama niya. Dinadaan lang sa pa-disguise. Why did you buy so much? Tanong ni Elliot. Kakarating niya lamang pero nagreklamo na kaagad sa dami ng pinamili niya. Hindi ko kailangan bumili ng marami, dugtong nito. Tinaas ang kilay sa likod ng oversized sunglasses habang nakatitig sa tatlong supot na hawak niya. His voice, slightly muffled by the black mask, still managed to convey a mix of curiosity and exasperation. Pasalampak siyang umupo sa tabi nito at madramang bumuntong hininga. Nilalapag ang bag sa pagitan nila. Kasi, tugon niya na para nagpapaliwanag sa bata. May isa dito. She gestured to him with pointy look. Sinabihan akong kakain daw siya ng lunch pero hindi nilinaw kung anong kakainin. Sa likod na makapal nitong hoodie, black mask at oversized sunglasses, alam niyang tinitingnan siya nito ng mataman. To anyone else, he'd look like a celebrity trying too hard to avoid the paparazzi. But for her, it was just the everyday reality of being beside the ever-elusive CEO of Malyari Group. What's this? Anas nito. Kinakalkal ang laman ng supot. A burger and a fried chicken. Masaya niyang sagot habang tinatanggal ang nakabalot na papel sa burger. Tsaka huwag kang mag-alala, walang greasy stuff. Malinaw sa memorya ko na ayaw niyo nang naliligo sa mantika ang pagkain. Tumango ito. Kinuha ang binalatan niyang burger na may gloves pa sa mga kamay na hindi pinapansin ng fried chicken. She noted his casual acceptance with a twinge of discomfort. He was always so particular. Always so indifferent. Saglit silang tumahimik na nakaupo, inaobserbahan ang magulong airport. Lumutang sa ere ang pabalik-balik na announcement. Maingay ang magkahalo-halong konversasyon ng mga tao at tunog ng mga yapak na dumadaan sa kanila. Kinagat niya ang burger, ngumuya at saka nilunok. Maya-maya nilinis niyang lalamunan para magsalita. Saka nga pala, maingat niyang turan. Ang mga matay nasa nakatagong ekspresyon nito. Umabot na sa mga news station ang balita tungkol sa pag-cancel mo ng engagement. Hindi ito interesadong umungol. It's all over the TV, Elliot. People are speculating like crazy and your parents, I heard you're upset. Hayaan mo sila? Anas niya. Walang pakialam na kinagat ang burger. Kumunot ang noon niya. Nalipat sa ibang direksyon ang tingin. How could he be so blasé about it? Yumukod siya at pinaba ang boses. Nawawala na tayo na investors, alam niyo ba? And without them, the Malyari Group's expansion in Southeast Asia is... Let's not talk about work. Putol nito. He leaned back in his seat, stretching his long legs slightly. We are going to Palawan, Rose. For once, just enjoy the trip. She scoffed, napahalukip-kip siya. May enjoy ko ba talaga ang trip na to? Naging taranta siya at hindi niya kayang ikubli ito. Hindi naman bakasyon ang pupuntahan natin. This is about business. Kailangan natin i-secure ang partnership sa mga Gonzales. Otherwise ano? Katapusan na ng mundo? He interjected lightly. Kumibot ang dulo ng labi nito at sigurado siyang humingisi ito. Tinignan niya to ng masama. Nawalan siya ng ganang kumain. Seryoso ko, Elliot.
Huwag ka namang umasa na nagbabakasyon ka lang. Meanwhile, the company is bleeding resources. Idagdag mo pa yung pamilya mo. Rose, sabad ulit nito at sa ngayon, mas malambing ang boses. He turned his head slightly, giving her his full, if obscured, attention. I know all that, but you're working yourself into a frenzy. Umigpit ang balikat niya. Paano nito nagagawang kumalma? She was practically unraveling, and here he was, untouched, composed, aloof as always. Huminga ka nga, bulong nito. Tila nadarama ang kanyang frustration. We will handle the business. We always do, but for now, inangat nito ang kamay. Tinuro ang malaking glass window. Nakikita ang airplane runway sa labas, naliligo sa liwanag ng tanghaling to. Try to look forward to a bit of sunshine. Palawan's beautiful this time of the year. Natigilan siya. That was surprisingly sweet. Coming from him, it was practically poetic. Sabalit hindi niya masasway nito. Ngumuwi siya at sumandal habang kinakain ang manok. Ipagpapalipas niya muna ang pag-aalala sa ngayon. Yumakap kay Rosette ang mainit at tropikal na klima ng Palawan nang tumapak siya sa arrival gate. Napasinghot siya sa ihip ng hangin mula sa dagat. Napakurap siya sa liwanag ng sikat ng araw na tumatagos mula sa salamin ng bintana ng airport. Inaayos niya ang hawakan ng mabigat na trolley na naglalaman ng kanilang luggage. Teka, sandali lang, Elliot, she called out. Umaakyat ang kanyang pagkairita. Taas noong naglalakad si Elliot. Mabilis tong dinadala na mahahabang binti sa gitna ng mga tao. Cloaked in a simple black hoodie and jeans, he still managed to look every inch the imperious CEO, even with his face partially obscured by the inevitable sunglasses and mask. Umaagaw to ng pansin sa iba, pero wala pang nakakakilala rito. Humihingal siyang minamani obra ang bumubuhol-buhol na trolley sa hindi pantay na sahig. Nakuha niya ang kanyang balanse pero nasa bingit ng pagkahulog ang mga luggage nila. Seriously, maghunos dili ka naman. Sigaw niya, mas malakas sa ngayon. Hindi ito lumingon sa kanya. Ha? Napaka-imposible niyang tao. Usal niya, lumalaki ang pagkaasar sa bawat takbang. Here she was, dragging enough luggage for the small army. While he strung along without a care in the world, nagkamali yata siya na maging secret lover nito. Pinabayaan siya. Pinahirapan sa pagtulak ng luggage nila. Langya, sana hindi na lang siya sumama. Naramdaman niya ang paghigpit ng braso at balikat niya habang hinahabol ito. Lalong lumapad ang gap sa pagitan nila. Hey, bingi ka ba? Eksasperada niyang sambat. Tinitigan siya ng mga tao. Wala siyang pakialam. Naiinitan siya, pagod na, at tumaapaw ang kanyang iritasyon. Nilakasan niya ang pagtulak sa trolley. Yumugyog ito sa kamay niya. Elliot, wait! Tawag niya. Alam niya naririnig siya nito. He was just being his typical, infuriating self-pretending not to notice. Huminto ito sa dulo. Bahagya siyang nilingon. Nakikita niyang amusement sa mga mata nito mula sa shaded lens ng sunglasses. Malamang nakangising aso ito. What's the rush? Tinataman nitong tanong. Nanliit ang kanyang mga mata. Hindi siya nagpadala sa pagiging kalma nito. The rush, mister, I have no consideration. Is that I can barely keep up. Kakamatay mo ba kung babagalan mo yung paglalakad? He shrugged, his shoulders lifting in a way that was maddeningly nonchalant. Bakit di mo sinabi agad? Umawang ang bibig niya. Sinabi ko sa'yo. Sigaw ako na sigaw na parang baliw dito. Inikot nito ang ulo. Hindi ko narinig. Maingay kasi ang airport. Fine. Aniya at saka bumuga ng hangin. Pero hindi ako naniniwala. Lumapit ako sa kanya. Pinasadahan ng tingin ang trolley na hawak niya. You're struggling. Obserbasyon nito. Hindi halata pero para akong baliw na nakikipag-wrestling sa mga wild animals. Bakit kasi hindi ka nag-ask ng tulong? Tiningnan niya ito na tulala. Nagtanong kaya maraming beses. No, pagtatama nito, nawawala ng pasensya. Sigaw ka ng sigaw, yun ang pagkaibahan. Gusto niya tong batukan. Sinama niya rin ang trolley para kompleto. Sa halip, pumugot siya na malalim na hininga at nagbilang hanggang 10. 2 beses niyang ginawa bago tumugon. Fine, Anya. Elliot, my darling, would you please be so kind as to help me with the luggage? His eyes crinkled in what she knew had to be a grin behind the mask. Walang alinlangan lumapit to sa kanya. Kinuha ang trolley. Tinulak ng walang problema.
Ayan! Usal nito sa malambing na boses. All you had to do was ask nicely. Kumibit balikat siya. Pumalatak at nagpatiuna. Gusto mo lang akong busitin talaga, Elliot? Oh, come on. Tudyo nito. Mabilis tinutulak ang trolley sa gilid niya ngayon. It's not that bad. We're in Palawan, aren't we? Sun, sea, and sand. Subukan mong enjoyin yon, okay? Bahala ka dyan. Asik niya at binilisan ng pagkakbang. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatayo siya sa likod ni Elliot. Nasa process pa siya ng pag-intindi sa narinig niya. Had he really said what she thought he did? One room, please. Kalmadang sabi ng boss niya sa front desk habang pinapatang ang black card sa counter. Friendly na ngumiti ang receptionist. Tumango at nilagay agad sa sistema ang mga detalye. Teka, she interjected, humakbang paabante. Nasa ekspresyon na magkahalong disbelief at hiya. Sorry, excuse me, parang may mali. Aniya, ginawa na nakakasulasok na tingin si Elliot. We need 2 rooms, as in separate rooms? Nilipat-lipat ng receptionist ang tingin sa pagitan nila, bahagyang nalilito. Pero na-request na po ni Mr. Malyari ang 1 room. Yes, exactly, he interrupted smoothly. Pinaskil ang charming smile, kahit nakatago yon sa ilalim ng mask at sunglasses. Yumukod to palapit sa desk na parang magbabahagi ng sekreto. You see, she's a bit nervous but don't worry about it. 1 room is perfect. Nahulog ang panga niya. Nervous? She rounded on him, voice raising an octave. Anong iniisip nyo? Hindi tayo pwedeng magsama sa isang room. Bumaling to sa kanya, tinaas ang sunglasses ng bahagya para salubungin ang kanyang tingin. Why not? Tanong nito. Hindi naman big deal yon. We're together, aren't we? Binukan niya ang bibig at sinarada ulit. Pulang-pula na ang mukha niya. Oo, pero wala nang pero. Putol nito. We're staying just for tonight before heading to the private island tomorrow. It's only logical. Besides, yumukod to palapit sa kanya. Binaba ang boses na siya lang makakarinig. There's no problem, sirs. We're in a romantic relationship, right?